I'm pretty sure kumalat na yung balita, ano? Kumalat na yung balita na si Digonggong daw ay nag-withdraw ng kanyang COC. Ang nangyari kahapon, si Digonggong ay nag-file na ng kanyang COC sa pagtakbo bilang mayor ng Davao City. Sa history ng pagtakbo ng mga kahit sinong Duterte sa national office, lahat yan debatable. O hindi pa hindi pa yan final. Hindi pa yan final, mga kotsero. Until the final day of substitution. Yun po yung yung ganap dyan. Hindi ho yan final hanggat hindi final yung substitution. Oo, at mga kotsero, nasa pa lang tayo, nasa phase 1 pa lang tayo, kumbaga. Nasa stage 1 pa lang tayo ng kandidatura nitong mga mukong nato, ng mga Duterte. Nasa stage 1 pa lang tayo. Oo. Sabi niya kahapon, tatakbo daw siyang mayor kahapon. Sabi niya. Ayun, sinabi niya lahat ng palusot na pwede niyang sabihin. Oo, nung Sabado. Sabi niya, kasi Hoda daw na may sakit na siya, matanda na siya, mamamatay daw siya sa may cancer daw siya. Lahat na lang. lahat na lang ng pwedeng palusot sinabi. Oo, para hindi raw siya makatakbong senador. Pero kanina may report na siya daw ay nag-withdraw. So, eto mga kotsero, ang announcement. Ay sabi daw ng report ng DZRH na siya daw ay he has withdrawn his COC for Davao City Mayor, which he filed yesterday, October 7. Yun ho yung sinasabi. Eto na nga. Ang sabi, he has withdrawn his COC for Davao City. Although, mga kotsero, ang sabi, fake news daw to. Yun ang sabi. Pero ako, mga kotsero, feeling ko hindi siya fake news. I have a theory na hindi talaga siya fake news. Feeling ko, totoong i-withdraw niya yung kanyang candidacy. Napigilan lang. Kasi alam nyo, ang goal kasi nila ay magkaroon ng kapangyarihan sa Senado. Lalo na ngayon na namimiligro yung mga kandidato nila. Namimiligro si Bongo. Di pala si Bongo, medyo safe sa survey si Bongo eh. Namimiligro si Bato. So mababawasan pa sila ng isang Duterte supporter sa loob ng Senado. Si Bongo, hindi natin sigurado kung makakapasok yan. Although maganda yung mga ranking niya sa survey, yung rating niya sa survey, tsaka si Amy Marcos, although maganda yung rating niya sa survey, pero pababa eh. Pre-election survey yon. Ibig sabihin, wala pa yung batuhan. Wala pa yung batuhan ng putik. Ako, I have a feeling na hindi talaga siya, natatakbo talaga siyang senador. Napigilan lang siya. And kung ano man yung naging dahilan niya para tumigil, sila lang ang nakakaalam nun. But I have a feeling na talagang mag-withdraw siya ng kanyang COC today. Kasi hindi naman mababalita yan kung wala eh. Siyempre, binawi. Binawi ng DZRH yung balita. Kasi sa kanila nanggaling yung balita eh. Update! Saan lang kasi nanggaling yung balita eh. Balitang kinansela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang COC sa pagka-mayor ng Davao, hindi totoo ayon sa kanyang may bahay. Yun nasabi ng asawa. Pero hindi galing sa kanya. So, ibig sabihin, most probably, totoong mag-withdraw siya ng COC at mag-file siya for Senate. Ito yung mga pumuputok na balita kanina eh. Not true! Former President Rodrigo Duterte's camp has confirmed to Sunstar Davao that he will not be withdrawing his candidacy for Davao City Mayor to run for a Senate seat. Hindi raw siya aalis. Sino kaya nagsabi nito? Former President Rodrigo is not running for senator. He filed his COC for Mayor of Davao City. Thank you. Hindi nila sinabi kung sino yung source. So, baka lang yan, kung sino lang, di ba? Definitely hindi nanggaling kay Digong. Yung una, nanggaling sa asawa. Hindi pala asawa. May bahay. Yun na lang. Ganun na lang. Yun yung ginamit na term eh. Pangalawa, ang nagsabi ay someone from the Duterte camp. So, hindi natin alam kung sino. Which now begs the question, did he really want to run for senator? At napipilitan lang siyang mag-mayor. Bakit? Kasi mga kotsero, kanina, nag-file din tong isa.
Kanina yan. Kanina yan. Most probable, ito yung theory ko dyan, ha? Ito yung theory ko. Ang theory ko dyan, or opinion ko dyan is, mag-file talaga siya ng, mag-withdraw talaga siya ng COC. Mag-withdraw talaga siya ng COC. Nagulat lang siya sa kalaban niya. Kasi mga kotsero, prior to this morning, sino lang ba yung mga kalaban ni Digong? Kayang-kaya ni Basti yan kung sasalo siya ng mayor. Ulit, di ba? Kayang-kaya ni Basti yan. Sino lang ba yan? Hindi nga natin kilala yung mga yan. Rodrigo Duterte lang naman ang kilala dyan eh. So, kapag sumalo si Basti, pag nag-substitute si Basti sa kanya as mayor, kayang-kaya. O di tuloy yung Duterte legacy sa Davao City. Nag-file ng COC 9:46 AM kanina. Sira ang plano. Medyo malakas si Nograles. Oo. Hindi baka hindi kayanin ni lang yan, ni Baste. Nag-file ng COC si Carlo Nograles, mayor ng Davao City. Ay, di good luck. Baka hindi kayanin ni Baste. Mahina si Basti eh. Alam nyo mga kotsero, ang lamang lang ni Baste kay Nograles, kay Carlo Nograles. Ang lamang lang niya, angas. Yun lang ang meron siya eh. Angas. Kung tutuusin, wala. Wala si Baste. Walang utak yun eh. Number 1, walang utak. Mga kotsero, maniniwala ba kayo na lahat ng proyekto ni Baste sa Davao City, lahat ng ginagawa niya ay galing sa utak niya? Hindi, galing sa tatay niya yun. Front lang si Baste para may Duterte dyan. Kasi sa kanilang lahat mga kotsero, admittedly, si Digong lang talaga ang merong mahabang political experience para sabihin niya, para masabi niya na kaya ko tong Davao City. Yung tatlong anak niya, pulpul yung tatlo niya anak. Tingnan niyo yung vice president natin, walang kwenta. Anong ginagawa palagi? Puro pa-cute. O, di ba? Di ba? Pansinin niyo mga kotsero ha. Kasi anyway, nung eleksyon 2022, anong ginawa ni Sara? Pa-cute, di ba? Nung DepEd secretary siya, anong ginawa niya? Wala, nagpa-cute. Ngayon vice president siya, anong ginagawa niya? Wala pa rin, nagpapa-cute pa rin. Puro pa-cute. Si Pulong, laging absent. Hindi niya nire-representa ang kanyang constituent sa 1st District doon sa lower house ng Kongreso. Hinalal kang congressman. Di ba? Anong silbi mo dyan? Anong silbi mo sa Kongreso kung lagi kang absent? Feeling ko naman to si Baste, mas matagal pa yung tinatagal niya sa gym kaysa sa opisina niya sa Davao City. Alam niyo kung bakit? Ikaw nang nalusutan ng 37 drug addict sa loob mismo ng opisina mo. O di obviously hindi ka pumapasok sa opisina, hindi mo na check ang trabaho nila. Let's say si Mix Nograles ang tumakbo. Hindi niya kayang talunin si Mix Nograles. Si Mix Nograles tatakbo rin na kongresista o 1st District, lalabanan si Pulong. Sasabihin lang naman ni Mix Nograles sa Davao City ano bang gusto niyong congressman? Yung congressman na pumapasok sa opisina yung laging absent. Kung kayong kalaban tatakbong kalaban ni Baste, ilang sasabihin ko Simpleng pag-file ng COC, hindi pinasukan yung pang-kongreso. For confirmation, nagsalita ang COMELEC. Ito ang spokes ng COMELEC, si Attorney Rex Laudianco. Ito yung sinabi niya tungkol sa withdrawal ito ng COC ni Rodrigo Duterte. Wala naman po kaming natatanggap pa ng withdrawal. Base po to sa update ng office namin sa Cebu. Sa Davao, sorry. Wala pa po hindi siya dadating? Hindi ko po sinasabing hindi siya darating. Basta ang importante po, wala pa kaming natatanggap na anumang withdrawal ng kanyang COC. Kaya po niya sinabi na wala pang Rodrigo Duterte na pumupunta sa Davao City. It is because, mga kotsero, kailangan kasi para makapag-withdraw ka, personal kang pupunta. Yun po ang nasa rules ngayon. Binago kasi yung rules for 2022 national elections. 2025 midterm elections. Binago yung rule. Dapat personal kang pupunta. Pwede kang mag-file in absentia, ibig sabihin, wala ka dun. Meron kang abogado na pupunta on your behalf or representative who will file on your behalf. Pwede yun, absent. Pero sa withdrawal, kailangan nandoon ka.
Maaaring i-withdraw o bawiin ng aspirante ang kanyang COC bago ang araw ng halalan o sa May 12, 2025. Kinakailangan lamang personal na magsumite ng 5 kopya ng Statement of Withdrawal sa opisina kung saan isinumite ang COC. In this case, Davao City. So anytime mga kochero, pwedeng mag-withdraw si Rodrigo Roa Duterte. Anytime. Kahit kailan hanggang May 12 kasi May 12 is the election day. Magsasubmit lang siya ng mga required documents. Pero hindi tatanggapin ang statement of withdrawal kung ito ay sa pamamagitan ng mail, email, or facsimile. May gumaganto ba ng fax ngayon? May nagpa-fax pa ba? Parang hindi ko nadama ang fax. Oo, pero yun, facsimile. Or kung hindi ang aspirante mismo ang personal na magsusumite nito. Subalit maaaring mag-file ng statement of withdrawal ang duly authorized representative ng aspirante. So in this case, probably yung abogado niya. Kung ang dahilan ay pisikal na kawalan ng kakayahan ng aspirante na personal na mag-file nito dahil sa kondisyong medical. So halimbawa, nasa ospital si Digong, hindi siya makaalis, hindi siya makalabas. Gusto niyang mag-file ng withdrawal ng kanyang COC bilang mayor ng Davao City, hindi pwede siyang may representative kung meron siyang medical reason. Other than that, kailangan personal appearance ang lolo mo. Hindi pwedeng ganun. So anytime from tomorrow, starting tomorrow, which is the end of the filing ng COC, hanggang sa election day, May 12, 2025. Actually, May 11. Maaari mag-withdraw ba yun aspirant ng kanyang COC bago ang araw ng halalan o sa May 12, 2025. So, before May 12, kung tama yung pagkakaintindi ko ng Tagalog. Kung tama yung pagkakaintindi ko ng Tagalog. Hanggang May 12, pwede pa siyang mag-withdraw ng kanyang COC. Hindi masyadong issue yung withdrawal eh. Ang issue, yung substitution. Okay. Marami yung nagsasabi na bawal na mag-substitute. Mali ho yun. Mali. Pwede hong mag-substitute. Pag may narinig ko kayong nagsabi na bawal mag-substitute, mali po ang kanilang sinasabi. Pwede hong mag-substitute. Anytime. Beginning tomorrow hanggang election day, 12 noon. But, meron ng requirements. Hindi na to katulad noon. Kasi sa Omnibus Election Code, pwede kang mag-substitute kung namatay yung kandidato or nagkaroon ng physical disability kung saan hindi na niya maipagpapatuloy ang kanyang kandidatura. Yung rule na yon, ibinaba nila sa substitution week mismo. Don't forget mga kochero, meron ho tayong 1 week kung saan pwede mag-substitute ang mga kandidato. Pwede ho yan. Officially. Pero, binago na rin ho yan ng COMELEC. Bawal na ho yung placeholders. Ano ho yung placeholders? Placeholders, mga kochero, ay mga kandidato na nagpa-file ng COC. Halimbawa, ako, tatakbo kong... ito na, perfect example. Nung 2022 national elections, wala pang VP si PBBM, di ba? Wala pa siyang VP. Pero wala rin siyang placeholder. Si Sara Duterte nag-file ng kanyang COC. Pero, during the time of substitution, nag-file siya ng kanyang cancellation ng COC at siya ay tumakbo bilang vice-presidente ni Sara Duterte. Yun. Bawal na ho yun. Ni PBBM pala. Bawal na ho yun, mga kochero. Hindi na pwede yung placeholders. So, halimbawa, ako, let's say, kinausap ako ni Digong. Sabi ni Digong, Jared, ikaw muna tumakbong senador. Ako, tapos, pag ready na, pag malapit nang matapos yung eleksyon, ay yung substitution, palit tayo. Withdraw ka, ako papalit.
Yan. Bakit to tinanggal yun? Kasi nakakaloko. Nakakaloko kasi yun sa taong bayan. Dapat kasi, sa umpisa pa lang, as a candidate for national office, dapat honest ka na. Dapat nagpapakita ka na ng honesty and credibility and integrity. Diba? Kredibilidad. Sinabi kong tatakbo ako bilang senador o bilang mayor, tatakbo ako bilang mayor. Hindi yung gagamitin ko yung sistema, hahanapan ko ng butas para makastrategize ako. Ang kandidato o party list na magwi-withdraw ng kandidatura o nominasyon para sa 2025 national and local elections ay papayagan na lamang magkaroon ng substitute o kapalit hanggang October 8, 2024. So hindi na sila naglagay ng substitution week. Dati hiwalay pa yun eh. Dati hiwalay pa. Nag-file ng COC, meron kang filing week, meron kang substitution week. Dalawang magkahiwalay na linggo yun. Kasi nga, dapat sa umpisa pa lang bilang kandidato for a public office, which by the way, public office is a public trust. Dapat noon pa lang, honest ka na. So itong sinabi ng COMELEC. Layunin ng COMELEC na maisapinalang opisyal na listahan ng mga kandidato sa lalong madaling panahon nang may pagbibigay ng sapat na oras upang resolbahin kaagad ang anumang kaso sa mga petitions to cancel petition to petition to cancel or deny due course. Mali yung pagkakalagay nitong ang tawag dito. Tawag dyan. Anyway, backslash. Dapat andito yan. Petitions to cancel or deny due course ng COC. Disqualification o declare as nuisance candidate, sa gayong paraan makakapag-imprenta na ang COMELEC ng takdang bilang ng balota simula Disyembre ng taong kasalukuyan. Paalala, ang substitution sa pagkamatay, incapacity o diskwalifikasyon ng kandidato o party list ay hanggang tanghali ng May 12, 2025, which is election day. So yun, pwede ka na lang ngayon mag-substitute, mga kutsero, according to law. Hindi na pwede yung gawain before ni Digunggong. Hindi na. 2 beses nang ginawa ng mga Duterte. Nakita naman natin yung kabalbala na yun. So, kailangan talaga na. Desperado sila, mga kutsero. Kailangan talaga nilang may maipasok. Kahit isa. Hindi kaya ni Robin Padilla itaguyod ang paikipagbakbakan para sa mga Duterte sa loob ng Senado. So mga kutsero, I'll see you in a bit. God bless you and see you in our next live stream. Right? Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?